Ni Attorney Mel? Okay, nandito na ako. Yan, Attorney Narinig. Mel. Ano sa palagay mo ang pinakasustansya ng pag-direct examination ni Attorney Lorna Kapunan sa taga-COA kahapon? Okay, dapat nating maintindihan ulit ng Article 1 ay patungkol sa betrayal of the public trust at culpable violation of the Constitution at papaanong ginawa ito sa Article 1, misuse, misappropriation, and illegal or irregular liquidation of about 612 million pesos. Iyan. Yung unang mga saksi nating nakita nung isang linggo, pinatunayan nila kung papaanong na-withdraw ang pondo ng bayan sa mga bangko sa pamamagitan ng isang unsecure route, no? Hindi ito electronic digital transfer, hindi ito manager's check, o hindi paglalagay sa mga gym bag, no? So nakita natin 'yan. So ang pinakita last week nagkaroon ng pagkakataon or temptation or opportunity para magkaroon ng environment for ghost expenditures o kaya ghost disbursement at malversation. Ngayon naman, ang testimonya ni Wamil, Wamil. ang Wamil para idikit na kung ang unang yugto ay extraction ng money, ito na ang yugto ng disbursement at liquidation. At ano ang kanyang napatunayan? Siya ay isang empleyado o ahente ng Intelligence and Confidential Fund Audit Office na nangangasiwa at nagsusuri sa paggagastos at paggagastos ng mga pondo ng bayan. At ayon sa kanya, siya ang nag-examine doon sa 612 million at nakakita siya ng number 1, napakabilis ng mga transaksyon. Number 2, irregular at depektibo at kulang-kulang na pagpapaliwanag sa mga sinasabing nagastusan ito. Number 3, at winarningan nila o binigyan nila ng notice ang Office of the Vice President sa pamamagitan ng Audit Observation Memoranda para ipaliwanag, itama, gawing regular ang kanilang pagre-report. Pero sablay pa rin, kaya gumawa na sila ng notice of suspension sapagkat nga yung mga acknowledgement receipt, halimbawa, walang mga dokumentong magpapabigay substance dito. Merong mga fictitious name na hindi nila ma-verify, hindi nakalagay doon kung papaano nilang ginamit at ano ang relasyon ng kanilang paggamit sa pera sa pagka-confidential funds. At saka ang sinasabi nila mismong yung mga acknowledgement receipt titingnan mo pa lang mukhang kaduda-duda na. At saka sinabi nila ang mga dokumento, ilan dun sa mga dokumento, pirmado mismo ni Vice President Sara Duterte. So, ang pinaka-take natin dito kahapon, ang mga dokumentong inilatag ay nanggaling mismo sa gobyerno. So, ibig sabihin, clear and convincing na ito. Hindi mo ito mapapagkaila. At ang mga liquidation, acknowledgement receipt, explanation nanggaling rin mismo sa dokumento. Kaya ang pinapatunay niya na ang pagsusuri niya dito ay nakita niya ang mga depektong ito at defektong ito at irregular na ito. At kaya ang sa tingin ko, ang punto niya, kung ang ibinigay mong mga pagpapaliwanag ay depekto, irregular, kulang-kulang ang mga dokumento, hindi pagpapaliwanag yan. Maaaring ituring na walang pagpapaliwanag yan. Kaya nga, diyan pumapasok yung ating batas. Ang ating batas, Article 270 ng Revised Penal Code, ang sinasabi ganito: ang sinumang lingkod bayan na nangangasiwa ng pera ng bayan at inutusan i-explain o i-account ang mga perang ito at hindi nila tinupad, ituturing na, ito sabi ng batas, ginamit nila for, quote-unquote,
personal use. So, yun ang pagpapalagay ngayon ng batas. At ang pangalawang pagpapalagay ng batas, yung parati nating sinasabi, kung ang ari-arian ng isang lingkod bayan ay hindi tugma sa kanyang kinikita, ang mga ari-arian na ito ay pagpapalagay na nakuha sa illegal na pamamaraan. So, yun ang dalawang pagpapalagay. Kaya dapat kabit-kabit natin ito. Kaya, in essence, hanggat hindi natin nakikita yung cross-examination at saka yung paglalalatag ng depensa ng defense ng kanilang ebidensya, medyo damaging ito kay Vice President Sara Duterte. Actually, yun ang tanong ko, naunahan mo lang ako, no? Kasi sa atin, sa ordinaryo mamayan, parang walang action, parang nakakatulog naman ako sa testimonya ng wamil na ito. But, sa mga legal experts kagaya ni Attorney Mel, may damage ito sa depensa. Kumaga may pitik ito. O hindi lang natin nalalaman ng mga ordinaryong tao na hindi mga abogado, pero nililinya yung foundation, Attorney. Ang linaw kasi ng pitik eh. So 125 million, papaano mong nagastos iyan? 'Di ba? Kasi abnormal. Kasi kung abnormal ang sitwasyon, dapat it requires a compelling justification. Bakit mo ginawa iyon? 'Di ba? Dapat mayroong mga rason na ganon. At siyempre, kung iuugnay natin to doon sa naunang dalawang testigo, basta't ikaw ay nag-withdraw ng cash, physical money, cash paper, money, ang susunod na yugto nun, maaring hindi mo na matrace from the traceable to the untraceable sapagkat nga tinanggal mo sila, kinat off mo sila sa monitoring fiscal system ng bangko. Di ba? Hindi nila matetrace yun, napakadali. Kaya it creates an environment of a temptation for malversation. At ito na nga, pinapakita nila bakit ganitong ka-irregularidad ang paglalatag nyo. Unang-una yung acknowledgement receipt. Bakit hindi ang ibinigay yung mga resibo ng mga binilan at bakit kung bumili ng table, laptop, etc., bakit hindi na ipaliwanag daw ang relationship sa pagka-confidential nito. At isa pa, yung reward system. Dapat makita ang detalye ng pagbibigay nito. Reward, medicine, paano naging reward yon? Diba? Kasi ang involved dito, Alvin Christian, ay pera ng bayan. At according to Joint Circular Number 2015-01, ang pagdidetalye nito, ang paglalatag ng mga paggamit nito, ay dapat metikuloso, dapat talagang partikular. Yan. At hindi po maka-object ang depensa dahil may papel eh. I mean, ibig sabihin, how can you refute the paper trail? Document itself. Nga, hindi sila makakross dahil kung magko-cross sila, talaga magmumukha silang parang nanguhula na lang, kaya lang nag-reserve sila ng cross doon sa 11 days. Doon sa 11 days, yung 125 million na nagastos daw ng napakadali. Kasi kung titignan mo to, Alvin Christian, ano ang mga badges of irregularity? Number 1, ang napakabilis na transaksyon sa milyong-milyong halaga ng pera, 125 million. Inang una, ang bilis, ang rapidity. Number 2, ang mga irregular at hindi tama at kulang na mga documentation nito. Kung magsasabi ka, magbibigay ka ng reward or something like that, siyempre tutukuyan mo kung ano yon, sino yon at bakit binigay. At sinabi rin niya, kung hindi ako nagkakamali, hindi niyo naman kailangan ilatag sa inyong report ang reason bakit kayo nagkakaroon ng confidential activity na to. Dapat rin ilista nyo kung anong nagastos ang pera. Sinasabi, iyon ang hindi napaliwanag ng maigi. Kaya nga sa tingin ko, ang punto actually ng prosecution kahapon, kung mali ang binigay mong pagpapaliwanag, o kung wala kang pagpapaliwanag kasi hindi ka nagbigay ng invoice, para na rin ituturing na hindi ka nagpaliwanag. So papasok yung Article 217 ng Revised Penal Code na kung hindi maipaliwanag ng lingkod bayan ang mga perang pinangangasiwaan niya, ituturing
na ginamit niya sa kanyang personal use. Kaya kinakabit doon sa batas na yon. So attorney, can we safely say na so far sa round na to kahapon, mas lumalamang ang prosecution? Masyadong lumalamang. Sapagkat dito, ito Mm-mm. ang sabi ni Presiding Officer Chis Escudero na ang hantungan, ang level ng ebidensya dito, hindi proof beyond reasonable doubt, kundi clear and convincing evidence lamang. Ibig sabihin, nilatag mo ang ebidensya, makakapagbigay ka ba ng determinasyon na sapat para masabing ginawa nga. Yun ang clear and convincing evidence. So, anong ebidensyang nilatag? Dokumento ng nanggagaling sa gobyerno. Sino ang pinresent ng mga saksi? Mga tao sa Intelligence and Confidential Fund Audit Office ng gobyerno, ng COA. At hanggang ngayon, hindi matitinag ang kredibilidad nila sa kanilang mga obserbasyon at determinasyon sa nangyari dyan sa 612 million pesos na iyan. Ngayon po, I think babalik si Ginoong Wamil as witness. Sa tingin niyo po, makakahabol pa ba dito ang defense? Kaya pa ba nilang habulin to? Wala pa silang cross, ha? Hindi pa sila nagko-cross. Wala pa sa kanila. Kaya ba nila itong habulin kapag nag-cross-examine na sila, attorney? Well, yung mga nakalagay doon na nababasa natin, ewan ko kung anong itatanong nila, okay? Kasi galing mismo sa gobyerno yan. Pangalawa, siguro babasagin nila ang kredibilidad nung mismong pagkatao nung saksi. Sasabihin nila na inaccurate ang iyong obserbasyon, hindi mo sinubaybayan ang mga regulasyon para sa pag-iimbestiga. Siguro ganyan ang root ng kanilang cross-examination, at lalong-lalo na nakita natin yung ginastos nung 12 days. 12 or 11 days, no? 11 days na 125 million, iyon, nagreserba sila doon. At sila daw ay magko-cross-examine doon, no? Kaya lang, alam mo, kasi merong danger rin na mag-cross-examination. Basta't may nailabas na mga panibagong facts doon sa cross-examination, ang kabilang panig naman, ang prosecution, may karapatang tinatawag na redirect examination para ipaliwanag kung meron mang discrepancy na mahalaga na nasabi, o kung hindi mahalaga, hindi na magre-redirect. Opo. Yeah. Ngayon, sa part na ito po ba natin makikilala finally kung sino si ano pangalan niya? Andy Lim. Si Andy Lim. Hindi nga kahapon ang nakakatawa. May mga bagong names, may mga bagong names. Si Andy Lim. Si Patty Ting. Si Patty Ting. Ewan ko kung si Cathy, kapatid ni Patty. Palagay mo. Si Cathy, kilala mo si Cathy? Cathy Ting. Yeah. Sa palagay mo, makikilala natin sa part na ito, Attorney Mel, o halata naman, fictitious naman yung mga pangalang yan. Oo. Well, kung tanong sa cross-examination, in-investigate mo ba kung sino talagang mga taong ito? Pero palagay ko, ganun na nga ang ginawa ng Intelligence and Confidential Fund Audit, kaya sinabi nilang irregular, hindi nila ma-verify sapagkat walang record na makikita sa pangalan ng taong ito. Pero ang danger rin dito, Alvin, Christian, basta't inumpisahan niya ng cross-examination, ang redirect examination ni Kapunan, maaring ulitin niya ang mga tanong at sabihin niya na sa korte na pwede bang isabpina o malaman sa depensa kung alam nila ang sinong mga taong ito, sapagkat sa kanila nanggaling ang dokumento, di ba? Kung alam nila ang mga tao sa mga aliases na ito. Kasi kung ang punto nila ay mga alias lang ito at meron tunay na mga tao sa likod ng mga alias nito, dapat malaman ng madla at dapat malaman ng husgado, sapagkat wag natin kasing Alvin, Christian, na i-confuse ang confidentiality as the same as
non-accountability. Hindi pa pwedeng i-confuse yun. Ang sinasabi ng Constitution na accountability, iyan ang fundamental na trabaho ng isang lingkod bayan. Sapagkat sabi sa ating Constitution, public employees and public officers, eto verbatim to, word for word, must at all times be responsible to the people, no, be accountable to the people, must at all times be accountable to the people. Sa lahat ng oras dapat maging accountable. So kung hinihingi ng pagkakataon na ilantad ang tunay ng pangalan ng mga aliases na yan, dapat talagang ilantad yan kasi ang taas ng public interest dito sa kasong to, malaman kung saan talaga pumupunta yung pondo. Yan. Ama. Sige, hanggang dyan muna tayo, Attorney Mel. Magabang-abang po tayo kasi ang sabi naman ng iba, the exciting part is coming. Hindi pa ngayon, hindi pa Kailan kahapon. Para papunta pa lang tayo sa exciting part daw, Attorney Mel. Oo nga baka may drama, sasabihin tumingin kayo sa pintuan, lalabas si Mary Jane Piatos. Ayan. Thank you, Attorney Mel. Maraming salamat po sa oras ninyo. Mabuhay po kayo, Attorney Mel. Thank you, attorney. Maraming salamat sa inyo. Thank you, si Attorney Melancio Mel Santa Maria, dating din po ng Far Eastern University Institute of Law. Kasi magaling ang Pilipino Christian gumawa ng mga ganyan Yung mga may pun intended. Halimbawa, ang pangalan Malu o apelido Wang.